Because sex strengthen your emotional connection, your bond and commitment. And for today's video is another concerned video. Ang sabi niya is, "Hi Ma'am Cheryl Ting, hingi po sana ako ng advice. Meron po akong boyfriend, pareho po kaming solo parent for 2 years na. Minsan masaya, minsan hindi. Yung po bang sex life ay kabawasan sa pagmamahalan? Kasi di po ako masaya sa sex life namin. Wala pong foreplay na nagaganap. Puro siya lang po. At kahit kissing scene, wala. At walang thrill. Nakahiga lang siya at ako lang ang gumagalaw. Hindi po talaga ako masatisfied. Kababawan po ba yun? O di ko lang alam kung ako ba ang may problema, kung di lang ba ako kontento." Ang pakikipagtalik po sa mga partner natin, especially kung kayo ay couple, at hindi nagagampanan ng mabuti, hindi nabibigyan pansin, ay nagkakaroon po ng malaking impact sa relasyon up to 70%. Hindi lang po pakikipagtalik ang binubuo o ang bumubuo sa isang relasyon, pero malaking porsyento po ang maayos na sex relationship sa inyong mga partner kapag kayo ay merong healthy sex life. Because sex strengthen your emotional connection, your bond and commitment. Mini-maintain neto ang healthy level of intimacy, love, and belongings na kinakailangan talaga naturally ng isang tao. At tulad mo, kailangan mo yan. Kaya nga, nakapag-message ka sa akin. Hindi katwiran na siya lang ang dapat mong paligayahin. Tulad ng sinabi mo, sabi mo ay ikaw lahat ang gumagawa kapag kayo ay nasa bedroom. It's a one-way street dahil siya lang yung masaya tuwing magtatalik kayo. At ang sabi niya pa sa'yo, magkatabi lang kayo sa higaan at magkasama ay masaya na siya. Pero bakit sa tuwing nagtatalik kayo ay may ginagawa ka sa kanya? Ikaw lang ang doer at siya ay nothing, nakahiga lang. So, hinahayaan ka niya na masatisfy mo siya habang ikaw ay wala siyang pakialam. Bad sex can possibly ruin a good relationship. Pwede bang maging rason ang may bad sex na makipaghiwalay ka sa kanya? Yes, lalo na kung kayo ay mag-boyfriend and girlfriend pa lang. Unless you have no sex drive at it doesn't matter to you kahit na hindi ka niya napapaligaya. But if you have any drive at all, right mo yun and decision mo na iwanan itong relasyon nyo. Kasi pag pumasok na kayo sa marriage, hindi na ganun kabilis maghiwalay. At pwedeng maging ground sa annulment kapag hindi ka nasasatisfy ng kapartner mo sa kama. So, habang maaga pa at may chance ka pa, pwede mong iiwan ang relasyon na ito. Tanong, mahalaga ba na magkaroon ng healthy sex life sa isang relationship? Yes, lalo na kung sa tingin mong sayo ay mahalaga ito. Puwera na lang kung sayo ay baliwala ito at wala kang sex drive dito. Hindi nagmamatter sa inyo, sa inyong magka-partner, pwede nyong i-continuous yung relasyon nyo. Pero kapag ang isa ay naapektuhan ng isang bad sex, it's your right and you made na gumawa ng desisyon kung tatapusin mo ba ito habang maaga pa. Ang pagme-maintain ng good sex sa isang relasyon ay isang senyales ng pagpapatibay ng inyong samahan. Kung ang tanong mo naman kung ikaw ba ang may problema dahil hindi ka lang makontento, paano mo masasabing kontento ka kung hindi mo naranasan yung makontento ka sa kanya? Relationship is a two-way street. It's a give and take. Kapag pumasok ka sa isang relasyon, normal na may mga dapat kang isakripisyo. Kung dati natutulog ka ng 10 to 12 hours kapag may karelasyon ka, tapos meron kang kailangang atensyon at oras na ibigay sa kanya, kailangan mong gumising ng at least 8 hours sleep dahil may lakad kayo after. Kapag mag-asawa naman kayo, kung dati tatamad-tamad ka, pwede kang matulog kung ilang oras gusto mo at nakahilata ka lang sa kama mo. Pag ikaw ay nag-asawa, kailangan mong asikasuhin yung asawa mo at alamin kung ano yung nangyayari sa pang-araw-araw niya. Sakripisyo po ang tawag doon.
Dahil sinusubukan mong baguhin yung mga nakagawiang bagay na ginagawa mo noon. Now, kung sa relasyon nyo 2 years na at kinakausap mo siya na hindi ka nasasatisfy doon sa ginagawa niya at ang isasagot niya sa'yo ay basta magkasama kayo, nakahiga lang kayo, masaya na siya. Pero kapag kayo ay may ginagawa, nagtatrabaho ka para sa kanya pagdating sa kama, it's not fair. It's a one-way street kasi siya, tinatanggap niya yung pagbibigay mo ng kaligayahan sa kanya. While siya ay walang effort na ginagawa para mapasaya ka niya. At doon sa tanong mong kabawasan ba sa pagmamahalan ang may magandang sex life or may sex life kayo? Yes, of course, lalo na kung nakikita mong you guys are healthy, yung husband mo, yung boyfriend mo ay healthy naman at kaya niya naman mag-perform para sa'yo. Yun lang, hindi niya ito ginagawa. Again, maintaining a healthy sex life can strengthen your relationship. Mas mabuti pang maging sexless na lang sa relationship kasi pwedeng maging healthy pa ito sa inyong mental health. Lalo na kung pareho kayong nag-agree dito kasi may mga couple po talaga na nagsasama na sexless na. And there is no problem and the rest of the relationship is healthy. Pero kapag isa lang ang may gusto nun, problema na po sa relasyon yan. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na pinag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po dun sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.